Yan na. Ayan. Mag-ingay ang mga taga South Cotabato. Ayan. Itong ating power couple na to ay 8 years na sa MLM industry. Wow! Ibig sabihin po, they have really experienced the ups and downs of our industry. And ang nakakatuwa, no, kahit na sila po ay talagang sabihin na natin na challenge talaga, no, ngayon ay masasabi na natin na successful na sila sa ating industry dahil sila ay mga car achievers, international builders, trainers, Millionaire Circle members, lalo na po sa ating previous company, and travel incentive qualifiers. Wow! Sino ba gustong maging tulad nila? Type yes. Dahil tatawagin ko na ang ating power couple, ladies and gentlemen, without further ado, let's call in Coach Jake and Coach Blenny Seran! Hello! Narinig ako, Hi, Coach. Coach Hi, Coach Jake! Jake. Saan si Coach Glenn? Ano ba? Ayan. Narinig po tayo? Medyo nagkaroon ng technical concern. Okay, Merong so feedback, pero okay. okay lang yung boses natin, Coach. Narinig tayo? Yes, dinig po. Okay, so ayan. So thank you, Coach Jinky, sa pinakamaganda nating host ngayon. So privilege po namin na isa sa mga leader, isa sa mga top leader ng We Evolve, yung naging host po natin ngayon. So una sa lahat, sa hinihintay natin si Coach Glenn, shoutout natin yung mga andito. Ayan, shoutout natin yung mga guests or yung mga members, local, international. So welcome po sa ating live ngayon, live stream ngayon. Ayan, shoutout si partner Anisita. Ayan, sabi niyan yes. So ayan, shoutout. So hindi ko makita yung mga comment pero nakikita ko dito sa ating screen. Ayan, si Apple. Ayan, I'm ready daw, sabi ni Apple. Ayan, habang hinihintay natin si Coach Glenn, I think yung signal niya po, ready na po, sabi ni partner Yaba. Ayan, so shoutout sa inyong lahat. I know, sa lahat ng mga andito, first time ako nakita. Don't worry kasi first time ko din po kayo nakilala. Ayan, so ayan si Coach Glenn, yan na po. Struggle yan. Ayan, so ayun, so shoutout sa ating lahat. Okay, sa lahat ng andito. And then nakikita ko andito yung mga leaders na nakita natin, si Coach Edsel, yan, si Coach Christine, okay, si Coach Melissa, ayan. So, we have 19 viewers sa ating live stream. Ayan, sa lahat ng mga andito guys, please share our link, share our live. Okay, so baka kasi yung mga prospect natin, baka may marinig sila ngayon pala yung susi, okay? Para mag-join sila sa negosyo natin. Kasi kami guys, na-inspire lang din. Sobrang na-inspire din po kami sa negosyong to. Kasi doon, kumbaga, nakita lang namin to way back 8 years ago, ang itong business. And yun. So dito magsisimula tayo, Coach. Okay, simula tayo sa ating question. At least, I think ready na si Coach. Coach Glenn, shoutout po naman yung mga viewers po natin. Alright, thank you so much. So, shoutout sa ating mga leaders dyan, of course, sa lahat ng mga viewers. Okay. So, dyan lang muna kayo at makinig at of course, ma-inspired po. Ayan, sa lahat ng ating manonood dyan, especially sa ating mga business partner and also soon business partners, ayan, around the globe. And hello po sa inyo guys, and please share this live po. Ayan, alright. So, heto na nga, huwag na natin patagalin dahil alam namin na excited na yung lahat ng mga nanonood ngayong gabi na makilala po kayong dalawa. Ang power couple ng We Evolve. Yes, ang mga top earners si We Evolve. So, first question po natin. Umpisahan na natin, no? What is your story at paano kayo napasok sa MLM industry? So, karamihan naman sa atin talaga, hindi naman talaga MLM agad ang pinagkaabalahan. Siguro, unahin muna natin si Coach Blenny. Coach Blenny, ano po ang inyong background at paano po kayo nakapag-join sa isang network marketing company?
Okay, so before, thank you, Coach Jinky. Ayan, sa napakaganda nating host for tonight. Ayan, so hello everyone. So, by the way, I'm Coach Glenn. I am from General Santos City, Mindanao. And bago ako nakapasok sa MLM, dati po akong, ano, dati akong model ng Benz, char lang. Hindi, dati po akong sales lady po ng Benzoyen Corporation, ayan sa SM. So, ayan, sa may mga kakilala sa SM dyan na nagtatrabaho, hello sa inyo. And of course, kung sa SM ka, nagtatrabaho, so makaka-relate ka sa akin. Or kung isa ka mang sales lady, ayan, dati lang po akong sales lady. Alright, na yung background ko before ako pumasok sa MLM business. Ayan. So, ako, Chinky, tuloy-tuloy na ba to? Ano ko na yung background ko? Yes po, go ahead. Paano po kayo na-involve sa MLM industry? Okay po. So, dati akong sales lady at na-invite po ako, alright, sa past MLM company namin. So, walang iba, yung na-invite talaga sa akin, si Mentor Jake. Ayan. So, siya po yung nagiging upline ko. And since 2013, na-involve ako sa MLM business. So, ginawa ko siya as full-time. Okay, so bago ako nakapasok sa MLM, so yun nga, dati akong sales lady ng isang mall sa General Santos City. So, I was 19 years old or 18 years old that time. So, yun din, walang kaalam-alam sa network marketing talaga. As in, wala talaga akong alam pagdating sa ganitong business. It's my first time. Okay, so mangmang pa talaga. So, sumali lang ako sa kasi nag-trust naman ako, gwapo naman yung nag-invite sa atin eh. Ganun talaga, Coach Jinky. So, yun nga, siguro hindi nadala nadala sa kagwapuhan kaya nag-join. Just joking po, pero isa sa bakit ako nag-join, it's because syempre lahat naman tayo may pangarap sa buhay. Tama. So, yun nga, since na hindi naman ako anak mayaman, hindi naman kami anak mayaman, so that is why na nag-try ako sa ganitong business. Okay, so the good thing is nung napasok na ako sa MLM business, which is I do it po, Coach Jinky, nasa past company ko is 9 years, full-time po. Talagang umalis ako sa trabaho ko kasi after 6 months ko na from ginawa ko siyang part-time, 6 months habang nagtatrabaho sa mall, ginagawa yung business as part-time, kumita ako ng malaki, mas malaki pa sa sahod ko. So yung ginawa ko, wala nang patumpik-tumpik pa, kundi nag full-time talaga agad ako. So I was so thankful. It's because hindi lang Pinas umabot yung negosyo natin, so umabot din siya sa iba't ibang bansa. So yun. So ganun kaganda. Yun yung magandang nangyari sa akin sa MLM business. So yun, siguro yun na muna yung may share natin kasi maybe mamaya marami pa tayong may share. Thank you, Coach Jinky. Yon. Alam mo, nakakatuwa sa iyo, Coach, kasi at a very young age, naging open-minded ka, ika nga, sa ganitong negosyo. And hindi mo siya linya, pero look at what happened to you. Talagang nakaka-inspire, no? Na Yes, I really yes. admire yung determination mo to succeed in life through this business. And I'm sure si Coach Jake meron ding magandang kwento. Coach Jake, kwentuhan mo naman kami. Ano ba yung background mo? And paano ka na-involve sa network marketing? Sige Coach, thank you Coach Jinky. Yan, sobrang inspiring si Coach Glenn. So, ayan, bago ko mag-start Coach, shout out ko muna yung bagong nag-reflect sa screen, si Coach Joseph Al Francisco. Yan po isa sa mga mentor namin yan. Isa sa mga mentor ko naturo sa amin nung way back past company namin, si Upline Jap. Ayan, shout out Upline, andito ka pala. So, ayun, so bago ako nagsimula sa ganitong business, sa MLM, yan po yung mukha ko dati. Ayan, yung sa picture na yan. Yan na yan po, di ba? Maitim. Sabi ni Coach Glenn, gwapo doon yung nag-invite. Yung nag-invite dati sa kanya, ganyan yung mukha.
Gwapo pa ba? Doon ako. So, doon po guys, gasoline boy po ako for the past 2 years. Nag-gasoline boy ako 2012, 2013. So, 2 years po ako naging gasoline boy. Doon po ako na-invite. Yung nag-invite po sa akin is stranger. It means, hindi ko kilala. Totally talagang customer ko lang po before sa Petron gasoline station sa Jensen. Nagpagas siya doon and talagang nakamotor siya, estudyante that time, lalaki. Sabi niya sa akin, bro, gusto mo ba ng extra income? Di ba? Sino po yung nakarinig ng ganon? Yung extra income. So narinig ko po yun, sabi ko, extra income? Eh yung sahod ko that time, Coach Jinky, nasa 120 pesos lang per day. Per 10 hours, 120 pesos. Sobrang liit. Kaya sabi ko sa sarili ko, first time ko pong narinig yung extra income. Sabi ko, extra income? Ano kayang extra income to? Eh, minsan, uso pa yung mga tulak-tulak dati, di ba? Baka akala ko, ano to, yung illegal. Sabi ko, sir, ano ba yan? Sabi niya sa akin. Sinabihan niya ako, ito bro, calling card. Tawagan mo ako, i-text mo ako kung kailan ka, rest day, or kailan yung bakante mo, puntahan mo ako sa office. Timing nun, after 2 days, rest day ko, pumunta ako ng office. Okay? Present sa akin yung negosyo. Sa mga first timer, kung ano yung present sa inyo, ganun din po yung present sa akin. May products, may marketing plan, may kitaan. Million yung kitaan. Sabi ko sa sarili ko, pag million yung kitaan, it means million yung puhunan. Tinangka ko yung nag-invite sa akin. Sabi ko, sir, wala akong puhunan. Kasi negosyo eh. Ang prinsipyo kasi ng business, pag malaki yung puhunan, malaki yung kita. Pag maliit yung puhunan, maliit yung kita. Pag walang puhunan, lang kita. So, yun yung principle talaga ng negosyo. Okay, so that time is I am 20 years old. Okay, so ngayon po 21 na po ako. 10 years ago. So 31 na po ako ngayon. So yun po, doon po nagsimula ang lahat. Doon po nagsimula ang lahat. Sa simpleng ano lang, sa simpleng calling card, sa simpleng nakinig lang ako sa nag-invite sa akin. Doon po nagsimula ang lahat. Sabi niya sa akin, bro, yung pera nahahanapan ng paraan. Pero yung opportunity ngayon na nakita mo, minsan mo lang makikita. Sabi ko sa sarili, tama no? Kasi first time kong naka-encounter ng networking eh. Sa 21 ko, first time ko po naka-encounter ng networking. Kasi po yung buhay ko po dati, nung hindi pa po nag-work, yung buhay ko po dati, tatlong lugar lang po yung pinapuntahan ko, Coach Jinky. Bahay, school, church. Yun lang po yung pinupuntahan. Narinig ko ba ako? Okay na po ba? Yes, go ahead. Narinig kayo? Yes, Yes go ahead. po. So, tatlo yan po yung pinupuntahan ko. Po. Bahay, school, at saka church. Ganun po ako kabait dati. Until now, mabait naman. So, yun po. So, doon po nasimula, nag-join po ako. Sabi ko sa sarili ko, gawan ko siya ng paraan. Kasi sabi nga nag-invite sa akin, once mo lang gawa ng paraan, pero lifetime na yung negosyo natin. So, doon po, after 1 week, ginawan ko ng paraan, nangutang ako. Yun yung paraan to talaga, hindi ko makalimutan, nangutang ako. Pero nangutang ako para sa business, hindi para sa luho. Hindi para ibili ng ganito, ibili ng ganyan. So, after nun, sabi ko sarili ko, ako kasi yung tao na pag nangutang ako, babayaran talaga. So, after 1 week, binenta ko yung products. Kasi may products man tayo, binenta ko lahat. Nabawi ko yung capital ko, binayaran ko yung utang ko, yung negosyo ko, andito pa rin. After 3 months, na ginagawa yung business, nag full-time ako. Iniwan ko yung work ko, nag full-time ako. Until that time, na nag full-time ako, tuloy-tuloy na until now. Wala na kaming ginagawa, kundi networking lang. Okay? Networking lang yung bumubuhay sa amin, sa pamilya ko. And sa networking lang din po, naka-experience tayo ng kumita ng mas malaki pa sa mga empleyado. Sa simpleng empleyado, mas malaki pa. Na-try ko dito, Coach Jinky, kumita ako isang araw, nasa 5,000, kumita ako na sa isang buwan, 100,000. Yun po yung mga max na kinikita ko dati in this kind of business. So, ayun, hanggang umabot sa 2015, nakabili ako ng motor. Yun yung, anting, andito yung sa slide. Nakabili ako ng motor. Tapos, 2016, nakabili kami ng sasakyan. 2017, naka-travel abroad. Naka-travel, local, international. Yun yung, kumbaga dito, nakapunta kami na yung alam mo yung mga lugar na Siargao, yung Dahi, yung ano pa yung mga lugar na sa Mati, yung mga lugar na
talagang imposible na trabahante. Dati ako, gasoline boy. Imposible ko pa talaga marating yung mga ganung result. O simple lang, 120 lang yung sahod ko, mapuntahan ko yung Siargao. ano yung sasakyan ko noon? Bike. So, noong time na yon, sobrang thankful ako. And yung pinaka the best ko napuntahan yung first international ko po is Malaysia. Ayan. Diyan po talagang first time na international ko kasi sabi ng upline ko dati, sabi niya, Jake, kuha ka lang, ang kukunin mo lang passport at saka damit. Yun nando yung dalhin ko. Siyempre ako, ignorante. 'Di ba? Pupunta ka ng Malaysia. Siyempre kung passport at damit lang yung papadala sa akin, saan ako titira? Hindi ko alam, libre pala lahat. Hotel, pagkain, gala, libre lahat. Doon ko po na-experience. Kasi takot po ako. Alam mo yung, ano yung tawag ng Ferris wheel? Yung, ano tawag ng rides na paikot-ikutin ka? Di ba? Hindi kasi ako sanay sa pinaka-ikot ako. So, doon ko po na-experience sa Malaysia. Okay, doon ko po na-experience yung mga rides na ganun kasi takot po ako sa heights, takot po ako sa ganun. So ayan, doon sa Malaysia kami sobrang enjoy. Alam mo, Coach Singki, doon ko po na-realize lahat. Buti na lang talaga sumubok ako. Buti lang talaga nagpaloko ako sa nag-invite sa akin. Buti na lang talaga ginawa ko siya ng paraan. Kasi kung hindi ko siya ginawa ng paraan, hindi ko alam kung saan ako ngayon. Siguro gasoline boy pa rin ako. Siguro crew ako sa isang food chain. Siguro naging head ako sa Petron, nagiging cashier na ako. Hindi ko alam. Siguro naging artista, hindi ko alam. Di ba? So, sumubok. Ang point lang talaga noon is sumubok ako. Okay, sumubok ako. Okay, nag-try ako. Yun na lang ang buhay eh. Subok-subok lang. Buti lang talaga, sinubukan ko yung MLM. Kasi kung hindi ko sinubukan, hindi ako makakahanap ng magandang asawa. Di ba? Sobrang blessed kasi because of MLM, nahanap ko yung future kasi dati hindi ako mahilig magjuwa-juwa. Di ba? Kasi takot ako kasi wala akong panggastos. Di ba? Alam mo yung mag-date kayo, hindi mo alam. Alam na mag-date kayo, sa ano lang, sa putyo-putyo lang, siyempre. Di ba? Ganon. So, ganon yung buhay na binigay sa akin. And ito, share ko lang, because of networking, sobrang daming binago sa akin. In terms sa attitude ko, dati mahiyain ako. Okay, mahiyain. Okay, so, kalabitin mo ako bago kita kausapin. Pero right now, okay, kahit pa walang practice, diba? Pag isa lang ako sa ganito, mga live, baga sanay tayo sa mga ganito. Alam mo yung feeling na dati yung ginagawa ko, ngayon sinishare ko na. At least naman yung mga leaders, yung mga members, yung mga hindi pa members, at least ma-inspire ka na isang gasoline boy nagawa. Isang gasoline boy, sumubok lang, nakinig lang, okay? Naglaan lang ng konting pera, naglaan ng konting time, nakapag-travel, nakapag-ipon. Yun lang yung point eh. Ang maganda dito, ginagawa mo yung business, nakasama mo yung pamilya mo. Ginagawa mo yung negosyo, nakasama mo yung anak mo. Okay? Ginagawa mo yung negosyo na kasama yung leaders. Ito yan po yung negosyo nakita ko na maliit yung kapital pero malaki yung potential na kitain. Yun po yung nangyari sa amin. Dumating sa point na OFW, yung minamarket. Ang mga leaders ko talaga is OFW. Si Coach Glenn, Africa. Yun yung yung motor namin dati. Ayan, so yan yung mga result na nakita nyo dyan sa screen. Yan po yung, kung nakita nyo ngayon, maputi na, di ba? Maputi na ba? Maputi. Yan po yung check namin. Yan po yung check ko, first check ko na kumita ko ng 100,000 plus. Wow! 100,000 po yung check na yan. Galing. Talagang pinacheck ko po yan. Ayan. Yun po. So, siguro yun lang po yung background ko. Marami na akong nasabi, no? Mamaya, marami pang question. So, yun lang po yung Coach Jinky, yung background ko. Bakit po ako na-involve sa MLM industry.
Yun. Alam niyo po, ang nakaka-amaze ko sa inyong dalawa is that you started with being an employee, pero hindi po yun naging dahilan para hindi kayo maging open-minded sa iba po sources of income. And it took just one question. Isang tanong lang ang tinanong sa'yo at umoo kayo, tinanggap mo yun, ginrab yung opportunity. And yun po talaga yung kapagbabago po ng inyong buhay. And fast forward tayo dahil nakita naman natin sa slides yung inyo po nag-achievement, no? From being a sales lady, from being a gasoline station crew or staff, no? Nakapunta kayo ng iba't ibang bansa, nakapunta ng iba't ibang lugar, kumita ng malaki, nakabili ng sasakyan, nakabili ng marami pong results kayo sa ganitong klaseng negosyo. Fast forward tayo sa tanong na ito. Sa dami po ng inyong pwedeng maging company ngayon, bakit po si WeEvolve ang pinili ninyo? So this question, gusto kong tanongin si Coach Blenny. Coach Blenny. Alright, so thank you. Napakagandang host. Alright, so bakit ako nag-join at bakit WeEvolve? So by the way, Coach Jinky, before kami na ano dito sa WeEvolve, as in from General Santos kasi lumuwas kami ng Manila kasi nga in our past company, parang after nun, wala na kaming magandang company na napasukan. Actually, after nung company na yon, nag-try kami ng ibang company. So, hinahanap talaga namin na so marami namang maganda. Pero alam mo yung hinanap talaga namin yung family. Alam mo yung ganon. Kasi Coach Linky, hindi naman as a leader, kasi once a networker, you're always a networker. So, maghanap ka talaga ng networking para, kumbaga, gagawa ng business or, di ba? So, since nasa dugo na natin yon. So, yung sa amin is, kaya nag-try kami ng iba't ibang company. So, alam mo yung nag-join kami sa iba't ibang company, kumita naman. Pero, alam mo yung masaya ka, yung ganon. So, for me po, hindi ko gustong mag-stick sa isang company na aalis din ako. Alam mo yung ganon. Kasi nga, masasayang yung tao ko. Ayan, masasayang yung tao, yung trust ng tao mo, masasayang. So, yung ginawa namin, feeling namin wala na siguro after nung past company na maganda talaga na talagang nagbigay sa amin ng malaking kita. So, after siguro nun, feeling ko, wala na kasunod. So, ang ginawa namin, Coach Jinky, is nag-decide kami na mag-Japan. Ayan, nag-decide kami na mag-Japan. So that is why na napunta kami sa Maynila. It's because of magpa-Japan kami. So, ang nangyari, yung parang blessing talaga or yun talaga siguro yung plano ni God. Kasi nga pag nasa Mindanao kami, hindi naman namin si WeEvolve. Kasi sa Mindanao, meron lang nag-invite sa amin dati, which is yun yung yung ating version 1 ng WeEvolve natin. So, yung alam namin nakitaan is hindi siya ganon. Hindi ganon. So, that is why, nung time na after namin pinuntahan namin ng agency dito sa Maynila, yun nga, pag-Japan namin, kinontak kami ni Direct Rosie. So, kinontak niya kami, ganito, ganyan. So, nag-usap kami mag-asawa na why not we try again na pakinggan lang natin, wala namang mawawala, ganon. So, as in, wala talaga sa utak namin, Coach Jinky, na ito yun. Ito yung company na panibagong company na susubukan namin na ito na talaga, yung ganon. Wala sa isip namin. So, nung napunta kami sa office, alam mo, isa lang po yung ginawa ko. Kasi, pag sa business, pag sa negosyo, pag nalaman mo yung binary side, which is yun na diba? Marami namang company na maganda talaga yung kitaan. Pero bakit WeEvolve? Kasi nga, nung time, Coach Jinky, na nasa seminar room ako, isa lang po yung ginawa ko, pumikit lang ako, pinikit ko lang yung mata ko. At na-feel ko talaga yung family, na-feel ko yung love, family, na yung matagal ko nang hinahanap, na gustong-gusto ko. Yung parang, ito yung company na gusto kong pasukan, na gusto kong magdala ng maraming leaders at
gawin yung business at magkaroon ng maraming successful leaders, ito yung company na yon. Ang pagdilat ko, nakita ko yung nasa video na, alam mo yung timing, kasi nga, yung ako, Coach Jinky, mahilig ako sa ibang lahi, na mag-build ng ibang lahi. Tapos, nung nakita ko na malaki na yung Papua New Guinea, ganito, nag-expand. So, nagkaroon ako ng hope na kaya kong buhayin yung mga lugar kung saan meron akong mga leaders before. Like Africa, pwede kong gawin ulit dito. Kasi yun yung hindi ko nakita na kaya kong gawin sa ibang company na pasukan namin. Bago yung company, yung past company na yon na nakabuild ako ng mga Africa, nakabuild ako ng ibang lahi. Yun, lumaki yung grupo ko. After nun, nagsubok ako ng ibang company na, alam mo yung hindi Filipino-owned company, ayan, yung mga international company na, hindi ko talaga makita yung vision na yon, which is nakita ko sa We Evolve. Kaya, yung time na yon, talagang nag-decide ako na, eto, We Evolve, si We Evolve talaga yung piliin. At the good thing ko, Jinky, is, talaga alam mo bang binitawan namin, kasi tumawag na yung agency, tapos, kinausap na kami kasi nga, yun nga, paalis na, ganito. So, trainings na lang, ganyan. So, alam mo ba yun, Coach Jinky, na yun na yung hinahanap namin kasi nga gusto namin magtrabaho na lang kasi nga baka siguro sa Japan, yung meant to be kami, ganyan. Pero alam mo ba yun, Coach Jinky, yung pinakamalaking desisyon, hindi naman siguro pinakamalaki po, malaking desisyon din siya na ginawa namin mag-asawa kasi supposed to be dalawa kami magpa-Japan. But ang ginawa namin is binitawan namin yung Japan, which is we go full time po sa We Evolve. Yan. So yan yung ang desisyon namin is uwi ng Mindanao, magbi-build ng grupo sa Mindanao or anywhere dito sa Pilipinas. Ganon kami kahanda ngayon, as in. So, kahit ngayon nga, hindi kami nakaabot talaga sa office, pero grabe talaga yung, siguro way, ayan, palubat na ako, yung way na, wala nang way, ayan, hanap na lang tayo ng hotel, ayan, magano na lang tayo para maano tayo, kasi pag sa labas, okay naman, may connection, pero maingay. So, ayan, maghanap na lang tayo para maano natin. So, yun nga, talagang gagawa ng way si God talaga kung saan ka naka-meant to be. So, doon ako naniniwala, Coach Jinky. At the same time, sa lahat ng mga nanonood dyan, kung pipili kayo ng company, yun yung mafe-feel nyo yung sense ng family. At saka, kasi doon yung love. At saka, kahit doon lang po guys, doon lang, mas madali ninyong ma-reach kung ano yung mga goals ninyo. Kasi nga pag family, talagang tulungan. So, yun lang, Coach Jinky. Sana maraming natutunan yung ating mga viewers. Yes, thank you so much, Coach Blenny. Napakahalaga talaga na hindi ka lang kumikita, kundi masaya ka doon sa company mo. Masaya ka doon sa mga taong kasama mo. Komportable kang kasama sila. At alam mong hindi lang pera-pera, kundi pamilya po ang turingan. Thank you so much, Coach Blenny, sa napakaganda po ninyong pag-share ng inyo pong insights sa mag-asawa. So, Coach Jake, another question man, sa tingin mo, bakit kayo magtatagal dito sa WeEvolve? Ayan, so thank you, Coach Glenn, no? So idagdag ko na lang kanya, Coach, tatlong bagay lang bakit we evolve, tatlo lang. Una-una is environment. Okay, na-feel namin yung environment dito, na-feel namin yung security, and na-feel namin yung vision. Yan yung tatlong bagay bakit namin pinili si We Evolve. Okay, so yun. So, next question is, sa tingin, narinig ako, Coach Jing. Okay ba yung boses natin? Yes. Okay. So, Yes, next po. question Yes, po. is, sa tingin mo, bakit magtatagal dito sa We Evolve? Bakit mo, kayo, at kami? So, simple lang. Kasi kami, pag kami humataw sa isang company kasi, binubuhos namin lahat. Lalong-lalo na, pag binubuhos din ng management, yung ano nila, yung effort nila. So kami, Coach, ginagawa ko is talagang nakikita namin na magkatagal to kasi nga same feelings yung na-feel namin way back past company namin, yung sobrang gandang company na yon, and dito na-feel ulit namin. And marami, sabi nga ni Coach din, marami na kaming na-encounter na networking, pero dito namin nakita or dito bumalik yung gigil ko, bumalik yung, alam mo yung mga learnings mo dati na nawala na, pero nung time na nandito ka, bumalik lahat.
bumalik lahat ng Yes. sigla, bumalik Yes. lahat yung mga trainings natin dati. And bumalik yung gigil namin na what if tutulungan ulit namin yung mga taong kailangan tulungan. Yung hindi namin nagawa before, what if dito namin gawin sa Evolve? Eh nakita namin dito, bakit kami tatagal dito? Kasi same feelings yung mga nasa management, same din yung vision namin na palakihin international. Yun yung gusto namin, yung company na may international operation. Eh nakita ko sa Evolve, meron tayong PNG. So wala ko makikita ang company ganon na bago pa, kumbaga matagal na siya na operated pero bago pa in terms of binary, eh meron tayong brand sa PNG. What if ngayon, so meron tayong experience sa pagpapalaki ng international market. So kami, nakita kasi namin na tatagal talaga kami dito kasi nga kami is purely international builder. So nakita namin, natatagal kami kasi kumbaga ang tabag doon yung parang yung mindset ba, yung same mindset yung nasa Evolve, same yung vision. Yung sabi ko kanina yung vision. And hindi man namin sinasabi na ito talaga yung hindi naman tayo alam yung ano pero kumbaga kami as a distributor, gawin namin ang lahat, matulong sa company, makatulong sa mga leaders. And doon pa lang po tatagal tayo. Yes. 'Di ba? Kasi yung solid yung ano yun naman talaga yung tatagal talaga tayo. Parang relationship lang. Okay, relationship lang. So, kumbaga gawin lang yung lahat. Gawin lang yung tama. Okay, kasi doon ka naman tatagal. Kasi yung company, nakita naman namin yung vision, tatagal talaga. Tatagal talaga na ilang years. Kaya wala naman pong rason na hindi din kami tatagal. Kasi magsi-stick naman tayo sa vision ng company. Yun lang ba yung importante? Kasi hanggang andito pa yung company, hanggang andito yung We Evolve, andito din kami, sabay yung mga leaders, and soon magiging leaders natin. Lahat ng mga leaders dito at soon yung mga leaders, yung mga hindi pa members. Okay, sama-sama po tayo dito sa We Evolve, natatagal, okay? Yung bang aabot ng 20 years, 30 years, 50 years, hanggang mapamana na sa anak. Okay? Yun yung mga vision natin. And yun na po yung kasi yung sinusunod ko lang yung vision ni Sir Roy, ni Sir CRC. Yun na po talaga yung sinusunod namin. Follow up line na po tayo. Kasi doon po tayo tatagal. Kasi yung vision ng company tatagal. Napakahalaga. Yung company tatagal. O walang rason na hindi tayo tatagal. Di ba? So ganun lang po yun. So yun na po yung Coach Zinky. Nawala na si Coach Glenn. Ayun. Ayun. Napakahalaga na. Alam mo Napakahalaga yun. na. Alam mo kung sino yung mga tao behind the company. That's number one. And alam mo rin kung anong klaseng leader ka at networker ka. No, ay hindi sila Coach Blenny and si Coach Jake, hindi sila yung mga leaders na ano lang, basta lang lumipat, no? Sila yung mga leaders na alam natin talagang siniseryoso ang lahat po ng nagiging opportunities na pinapasok nila sa buhay. 'Di ba? Napakahalaga noon. And, lagi nating sinasabi, the company, first year pa lang, second year pa lang, kita na natin ang laki ng market ng PNG, ang laki ng naging results natin doon. And sa pioneering stage, na tulad po ni We Evolve sa version 2, lahat ay posible. Lalo na, ang focus po natin ngayon ay global expansion. Ngayon naman, I hope Coach Blenny is ready po for the next question. Ayan, medyo nagkaroon lang tayo ng technical concern sa kanya. Sabi ni Coach Abby, ako rin po, mag-stay ako sa We Evolve hanggang merong We Evolve. Yes, ayan. Sama-sama po tayo. Okay, Coach Blenny, if Coach Blenny is not ready yet dahil nga sa kanyang technical concern, siguro si Coach Jake, ang tanong ko na lang sa'yo, in 2 to 3 years time, sa inyo pong mag-asawa, and of course, nagbe-build din kayo ng family ninyo, ng group ninyo, ano po yung, bigyan mo kami ng maikling vision, ano ba yung nakikita mo na mangyayari sa inyo sa We Evolve in 2 to 3 years time? Ayan, sobrang sarap sa feeling, no? Sarap sa feeling, Coach Jinky, na after 3 years, sobrang dami mo ng leader sa tulungan. After 3 years, meron ka ng 100 billionaires. Yun yung nakikita ko 100 billionaires under sa'yo. 2 to 3 years. Kumbaga, in terms sa
in terms naman sa income, kumita na tayo ng almost 5M after 3 years. After 3 years, makabili tayo ng bahay, di ba? Ng sariling bahay because of Weeble. Yun yung nakikita namin. Kasi nung time na ginawa namin yung Weeble way back, ay yung past company, ginawa namin ng 10 years, how much more dito, alam na namin yung gagawin. Okay? So nakikita ko din dito, Coach Jinky, 2 to 3 years yung Weeble, sobrang laki na. And sobrang malaki yung market na. And tayo po isa sa mga dahilan nun bakit lumaki yung Weeble. Yun po yung nakikita ko. Result, magkaroon tayo ng 5M na income, more than pa. Magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay. That's travel right. abroad. Travel abroad with family. Okay? Kami kasi nakikita ko din 2 to 3 years, mayroon na kaming anak ni Coach Glenn, di ba? Kasali yun kasi medyo matanda na tayo eh, di ba? So yun Coach, 2 to 3 years, meron na tayong branch sa Africa, kahit saan sa Africa, meron tayo sa Jensan, sa buong Mindanao. Yun ang nakikita ko eh. So, kasi yung vision pa lang ni Sir CRC, nakikita ko na yung future eh. Kasi nakikita ko kasi Coach CRC, hindi lang siya basta-basta owner. Talagang networker. Okay? Alam mo yung owner na alam yung sitwasyon ng mga leader. Yun yung nakikita ko sa kanya eh. Alam niya yung sitwasyon ng mga leader, ramdam niya. 3 years from now. Sobrang layo na narating natin. Hindi lang sa amin, sa mga leaders na andito, lahat ng mga kinig. At 2 to 3 years, yun nakikita ko, talagang sobrang laki na ng Weeble. Sobrang laking improvement ang Weeble. Sobrang daming millionaires. Magkakaroon tayo ng top 20. Ganun yung nakikita ko. Okay, so ganun yung mga nakita ko na sa amin, sa Weeble, and sa lahat ng mga leaders. Result-wise, given yan lahat. Ang gawin natin ngayon is trabahuin lang natin. After 2 to 3 years, mangyari yung lahat na yun. Okay, so trabaho lang tayo. Ganun lang po yung masabi ko, Coach. Ayan si Coach Glenn. Yun. Hi, hello na. Ayan. Yes, thank you so much, Coach Guard. Okay na yung phone ni Coach Blenny, no? Alam niyo po, maraming natuwa sa sinabi niyo po na 5M, no? It only goes to show how big your vision is, not only for yourself but also for the industry. Kasi marami nang hindi naniniwala sa industriya na to. Lalo na po sobrang dami ng mga nagiging, issues about this industry sa negosyo natin. Pero meron pa ring mga natitira na tulad natin na naniniwala pa din na posible pong umasenso, posible makuha yung mga pangarap sa pamamagitan po ng network marketing. Kaya naman, Coach Blenny, for my next question, anong masasabi nyo sa mga ayaw na sa network marketing? Anong advice mo sa kanila for them to try again? Coach Blenny. Ayan, so thank you so much, Coach. Right, so, sa mga advice ko, alright, sa mga taong ayaw sa network marketing or siguro takot sumubok sa network marketing kasi marami sa kanila kasi narinig nila na or marami silang na-experience na siguro sa mga kasi yung tao kasi Coach Jinky, lalong-lalo na sa mga taong walang alam sa network marketing, yung may mga experience na sumali sa mga investment. So, yung tingin nila, lalong-lalo na sa network marketing na may binary, parang same din doon sa company nila na investment, which is hindi naman the same. Tama ba? So, Yes. lalong-lalo na sa walang alam, so feeling nila ganun din yung business natin. So, sa lahat ng mga viewers natin dyan na wala pang alam sa network marketing, huwag kayong advice ko, huwag kayong talagang sarado nyo agad yung utak ninyo na wala pa talaga kayong alam. Why not bigyan nyo yung sarili ninyo na at least konting panahon na makinig lang. Yun lang naman yung importante ko. For me kailangan mo lang talaga makinig. Kasi
paano mo malalaman yung isang bagay? Hindi naman dito ipapwersa kang mag-join na, o eto, kakausapin ka, explain sa'yo, obligado ka nang mag-join. Pwede naman siguro, alamin mo muna yung network marketing kung paano siya. Kasi nga, hindi mo malalaman gaano kaganda yung isang bagay kung sarado yung utak mo. Madalas kasi sa mga Pilipino, sarado yung utak at takot sila. Kasi feeling nila bebentahan sila, feeling nila i-invite sila, ganon. So, hindi nila alam yung ibibigay mo is opportunity. So, sa lahat ng mga ayaw sumubok, takot sumubok sa network marketing, guys, ito lang yung sabi ko. Ako before, wala akong kaalam-alam, mang ako sa network marketing business, sa ganitong negosyo, mang ako, wala akong alam. Pero yung ginawa ko lang is, naging open-minded lang ako. Parang kumbaga naging empty cup ako na willing matuto. Kasi pag yun yung attitude na meron kayo, kahit sa ang aspeto man yan, kahit sa network marketing o kahit sa trabaho, talagang uunlad yung buhay nyo. Pag ganun yung classic utak na meron kayo. Ayan. At sa lahat ng mga takot pang sumubok, guys, at saka mga nag-iisip, ayan, shoutout sa lahat ng mga nag-iisip dyan, ng mga naimbitahan ko way back ilang years ago. Hanggang mo nag-iisip pa kayo. So, huwag na kayo mag-iisip, guys. Kasi nga, kung may yumaman, ang dami kong nakitang, yes, coach. Ang dami kong nakitang yumaman sa network marketing business. Alright? Parang may nakita na dito. Totoo. So, ang dami kong nakitang yumaman sa ganitong negosyo. So, bakit ba ako mag-isip? Tama. At saka, bakit ako matatakot sumubok sa isang bagay kung kapag bago naman ang buhay? Ayan. So, sa buhay ko, itubok-tubok lang. Yun lang talaga yung totoo yung sinasabi nila na tubok-tubok lang. Paano daw mabuntis kung hindi mo susubukan? Kaya nga, mag-30 na po ako. Next year, coach, mag-30 na ako. Pero talagang sinubukan naman ni Coach Jake. Bakit wala? 10 years na Coach Jake. Wala pong bibi. Joke lang. Iba naman yun. Iba naman. Pero, yun na nga, Coach. Sa lahat ng mga ayaw sumubok dyan at saka takot sumubok sa network marketing or ayaw talaga subukan sa network marketing, bigyan niyo lang siguro kahit konting oras na pakinggan na lang. Ganun na lang. Kasi pag napakinggan na nila yung business, nasa kanila na yon kung susubok sila o hindi. At least, pinakinggan nyo. Yan lang po, Coach Jinky, sa tanong na yon. And thank you. Alright. Thank you so much, Coach Blenny. Ayan, sabi niya, it's all about the mindset, no? Kailangan lang sumubok, no? And lalo na sa mga ayaw na, nakita naman natin kung ano yung naging results ng mga naging successful dito. So, sabi nga, kung nangyari sa kanila, pwede rin mangyari sa atin. At alam naman natin, ang power couple natin ay dalawa sa mga results ng network marketing at nakita talaga natin yung kanilang naging success in the 8 years of doing the business with a full-time attitude. Ayan. Kaya naman, last question natin before tayo mag-end. Siguro, magbigay tayo ng kahit isang line lang or kahit very short message of inspiration to our viewers. Siguro unahin natin si Coach Jake. Coach Jake, ano ang message mo, advice mo, or tip mo, kahit isa lang, sa atin pong mga ka-winners ito sa We Evolve, mga kapwa natin distributors? So, it means mga members na. Yes po. Okay, so ayan, so thank you so much. So bago magtapos, nais ko nang pasalamat sa lahat ng mga viewers andito, no. So thank you. So antabayanan niyo lang kasi hindi lang po yung first time namin magto-talk dito. Marami pa pong times, okay? So trainings, lahat yan gagawin natin. Yung mga trainings tayo nagbabagsak dito through online and offline. Lahat ng mga members, okay? So don't worry guys. Tuloy-tuloy lang tayo kasi lahat naman ng tumuloy pag naging successful. Lahat na ng staff, hindi naging successful. Ganun na po yung kasimple. And sa lahat ng mga members nandito, makinig lang po tayo sa ating upline. Kasi po kami nakinig lang din. And focus na po tayo sa vision ng CRC kasi doon tayo makinig sa leader natin. Kasi pag ikaw sumunod ka sa leader natin sa vision, ang mangyari sa iyo, magiging successful ka. And sa lahat ng mga members na nahirapan na, yan po yung sign na maging successful ka. Sabi nga ng mentor ko dati,
Pag ramdam na ramdam mo na yung pagod, puyat, sakripisyo, pagod ka na talaga, ituloy mo pa, push mo pa. Kasi baka yun na po yung sign. Okay, baka may ibibigay na tamang tao sa iyo si God. Na yun yung magiging result, yun yung magiging purpose ng successful ka. What if huminto ka? Sayang naman yun. Imbes sa'yo yun, napunta sa amin. Joke lang. So, diba? So, tuloy-tuloy lang. Don't worry kasi sa mga training through online, magbibigay po kami ng tip ng gano'n. Magbigay kami ng training. Paano namin na palaki yung ano. Okay, so, kasi yun naman talaga yung maibibigay namin sa inyo, learnings. Kasi yung learnings naman talaga, pag yan na-build mo, yung income talaga is to follow na lang yan siya. Okay? Sabi nga dito, si Bas. So, lahat ng tumuloy naging successful, lahat ng hindi tumuloy hindi naging successful. Diba? So, tama yun. Yun naman talaga eh. Sabi nga ni Ap Carlo Bilbitura, kung kilala yun, tuloy-tuloy lang. So, tuloy-tuloy lang po tayo kasi 50-50 yung mangyari sa atin dito kung magtuloy ka. 50% maging successful ka, 50% hindi. Pero pag hindi ka tumuloy, 100% walang mangyayari po sa inyo. Okay? So yun na po, Coach Jinky. Thank you so much. Thank you so much, Coach Jake. Tumuloy, makinig, at mag-focus. Ayan, dahil ika nga pag tinuloy-tuloy natin, hindi man ganun kabilis, makakarating din tayo sa success. Ngayon naman, tanungin naman natin ang kanyang better half na si Coach Blenny. Coach Blenny, ano po ang message ninyo sa ating mga viewers, lalo na po sa ating mga non-members o yung mga prospects natin, yung mga hindi pa part ni We Evolve? Okay, so, ayan. So, by the way, ayan, since patapos na tayo, thank you so much. Ayan, sa ating napakagandang host. Ayan, si Coach Jinky, na isa din sa dahilan kung bakit napajoin kami dito sa Evolve. Ayan, dahil sa grabe, ang jolly-jolly talaga. Okay, so lalo na guys, pag nasa stage yun, makikita niyo yan, grabe yung energy. Okay, so yung energy na pinapakita niyan. At saka magaling pa yan sumayaw. Alright, so by the way, and thank you sa lahat, and of course sa ating chairman, ayan, si RC Roy Cueto, thank you so much, and kay Direct Rosie, and of course kay sa lahat na mabubuo sa We Evolve, ayan, thank you so much. And ayan, sa last message ko, alright, sa mga non-members, tama, so sa mga non-members or hindi pa nag-join sa business, kung kayo po ay may pangarap, lalo na sa sarili ninyo, okay, sa sarili ninyo na, kasi may mga tao na gusto mo may marating ka sa buhay, okay, kung ikaw man yung tao na kagaya ko na hindi nakapagtapos as in ng 4-year course, so alam mo yung wala kang natapos, tapos sa panahon ngayon hindi ka na makahanap ng trabaho, magandang trabaho, ano bang gusto mo, magiging factory worker na lang? Tama? So, tayo po ay patanda ng patanda. Okay, so yung edad natin, 10 years ago, ilan pa ba yung ano ko? Years ago, I was just 19 years old, and then right now, 29 years old na po ako. Ibig sabihin, tumatanda yung tao. Alright? At tumatanda ka rin. Ayan, so ikaw nanonood dyan, mga first timer, hindi pa related sa itong business, tumatanda ka rin, or siguro nga, nasa edad ka na ngayon. So kung hindi ka susubok sa ganitong klaseng negosyo, or hindi mo bigyan yung sarili mo ng another chance na mangarap ulit, na mangarap ng mas mataas, kasi nga lalong-lalo na sa walang natapos, okay, masyadong mababa yung pangarap natin, it's because wala tayong natapos. Pero ang gandahan guys, hindi po kayo nag-iisa. Kagaya ko rin kayo dati. Pero ang ginawa ko lang po is non-stop lang ako. Kasi ang dami naman dyan sa labas na yumaman na walang natapos. Tama. Mas marami pa nga yung yumaman na hindi ganun kataas yung naabot sa pag-aaral nila eh. 'Di ba? So, yun yung doon ako na-inspired. Okay. At saka kayo guys, doon lang din kayo ma-inspired. And yung dagdag ko lang din doon, Coach Jinky, is bilang babae, ayan, sa lahat ng mga babae dyan, alam nyo,
tayo mga babae, sinasabi natin sa ganitong klaseng negosyo, ang magaling is lalaki. Kasi lahat ng mga halos nasa top is mga lalaki. Tama. Pero guys, ito yung sasabihin ko sa iyo, huwag niyong maliitin yung babae kasi alam mo, kung ikaw babae dyan, kagaya ko na nanonood, pagpasalamat ka na babae ka kasi bakit? Kung ano yung kaya ng lalaki, mas kaya mo siyang, hindi naman na sinasabi ko na, siguro may part na kaya mo, mas galingan pa, pero kaya, yung gusto kong maparating is, kaya mo siyang sabayan. Kung ano man yung, mga, um, ano man yung kaya nilang abutin, kaya din natin mga babae na abutin. And dagdag ko Tama. lang dyan, ako po yung, kung sa lahat ng mga nanonood, dati po is wala po akong, wala akong, hindi ako kilala. Hindi talaga ako kilala. Simpleng distributor lang po ako dati na Yes. talagang pag sinabi mo, pag dumaan ako, pumunta ako sa office, wala talagang sino yan, ganun lang. Kasi nga po, nagtatago lang po ako sa success ng kasama ko, which is sa asawa ko. Kasi nga, that time is boyfriend ko lang siya. Okay? So, nagtatago ako sa, kumbaga naging shadow lang po ako Coach Pinky. So, Yeah. kung ikaw ay isang babae, huwag kang papayag na magiging shadow ka lang sa partner mo, sa success ng partner mo. Ang gawin mo, maggagawa ka ng paraan para mas mag-excel ka, mag-grow ka, na para mas makilala ka as ikaw, hindi dahil si Coach Yes. Blenny ka na partner ng top 1. Okay? Wag, yan po yung isa sa talagang isa sa reason ko bakit ginawa ko talaga yung African market, kahit ibang bansa, kahit walang nagturo sa akin Coach Jinky, talagang trying hard ako na kumbaga magka-resulta na makabuo ng grupo sa Africa. It's because sa isang reason ko na makilala ako na pagdating ko sa office, pagtungtong ko sa office, pag nakita kong naghakot ng package, sino yan? Si Coach Blenny yan. Yan yung may malaking grupo sa Africa. Yan yung gusto kong marinig. Powerful. Ibig sabihin, gusto ko ng pangalan. Kasi nga, hindi naman lahat ng babae gusto ng pangalan. Okay? Yung ibang babae, gusto lang nila, support lang sila sa partner nila. Pero, ayan, add ko to sa mga member na babae. Kung kayo, dalawa, power couple, ginagawa niyo yung business, dalawa kayo, well, thank God. Kasi dalawa kayo, nagtutulungan kayo. Correct. Pero, sa babae na side, yung gusto kong sabihin sa'yo, wag ka lang na at least member lang, tigpala. Alam mo yung nagpapalakpak lang yung fans club ka lang. Sa partner Correct. kung pag ina-awardan siya, fans club ka lang, masaya ka kasi nag-support sa kanya. Okay yung ganon, pero mas maganda kung ikaw rin. Alam mo yung feeling na ganon na ikaw rin, na may pangalan ka rin. Correct. Tama. Kasi tayo mga babae, nabuboost yung ating pagkababae dahil doon. Kumbaga. So, yun lang Coach Jinky. Sana sa lahat ng mga viewers natin, na-inspired kayo, sa lahat ng mga babae dyan. Ini-inspired ko talaga kayo guys kasi kaya nating magkaroon ng resulta talaga. With partner or without partner, basta meron lang tayong talagang goal sa Agree. sarili natin na at the same time, tatrabahuin natin. Huwag lang yung goal lang na nakasulat lang. Okay, so yun lang Coach Jinky and maraming salamat sa lahat. And Coach Jinky, thank you so much.